So, ito yung before niya. Kung makikita nyo, okay pa naman yung play. Kaso nga lang yun, may mga tagas-tagas. Kaya, ito. Ito naman yung max speed, no? Nung na-install na natin. So, maganda yung suspension niya. Okay? So ito mga bro, no, sharing lang tayo. Magpapalit lang tayo ng front shock, no, pansamantagal. Dahil itong front shock absorber nitong NMAX, medyo may mga tagas na rin. Tsaka, okay pa naman yung ano niya, bounce, pero medyo may katigasan na nga lang. Siguro sa tagal na rin. Naisipan ng kapatid ko na palitan, kaya share ko lang sa inyo kung paano tayo magpapalit. So kita-kita may mga tagas na, oh. Okay, so bumili yung kapatid ko ng eto, subukan natin tong brand na Max Speed. Eto siya, oh, Max Speed. Ayan ang front shock and absorber. Ayan, oh. So yan, so pang NMAX V1 to mga bro, no. Yan, may mga ano yan. Yan yung ilalagay natin. So buksan na natin. So una, alasin muna natin yung kanyang lock nut dito na 17 mm, no. So, pagkatapos nyan, ayan, tanggalin natin yung axle. Tapos, sunod naman natin, gamit tayo ng Torx key or hex na ano, yung star pala, Torx. So, T50 yung size nito mga bro, no, pag sa NMAX. Sa may caliper, tanggalin natin yung caliper. So, T50, ayan. So, medyo may katigasan to, kaya, ayan, tsagaan lang. So, ganito yung technique na naisip ko, para medyo mabilis natin siya makalas. Ayan. So, pasensya na sa mga background na music natin na pumuputok dahil New Year ngayon mga bro, no? December 31. Ayan, so dito, ganun din. Shock natin, tapos tanggalin din natin siya. Gamit yung ganitong technique. Ayan, so may katigasan to, kaya dapat halalay lang talaga. Tsaka, hindi ka pasmado sana. So, ganyan lang. Pag natanggal nyo naman na yan, so madali na, no? Kailangan nyo kasing tanggalin to para ililipat natin to dun sa bagong front shock na ikakabit natin. So, tanggalin din natin yung dalawang 10mm. Yan, sa may sensor, tsaka sa may bracket. No? So, dalawa lang naman yon. So, dito, gamit kayo ng 14mm, no, na socket wrench. Yan, so, mano-mano tayo. Pero mamaya, babaklasin natin to ng buo yung sa harap. Kasi nga, para mas makita nyo yung itsura. So, dito, dito namin tinanggal sa may bandang silong. So, yun, counterclockwise lang din yung pagbabaklas mga bro, no. Tapos, bubunutin na lang natin yan. Ito, medyo may katigasan din, kaya tinawag ko yung kapatid ko kasi payat ako eh. Hindi ko siya kayang hugutin. Kaya, pinahugot ko na sa kanya. At kaya naman pala mahirap kasi medyo kinakalawang na din sa loob. Kaya mamaya lalagyan natin ng konting grasa yan para sa susunod pag magpapalit. Hindi siya ganun kahirap tanggalin, or langis, pwede naman. Okay, so ito yung luma. Pwede pa naman to, no? Mare-repair pa to. So, i-repair na lang siguro natin to. Papalit tayo ng, ng fork oil nito. So, pansamantagal pala, dahil gusto ng kapatid ko yung design ng Max Speed. So, yun muna ilalagay namin. So, susubukan natin kung tatagal ba siya, or maglilik agad, ganun. So, ayan. So, ito yung natin. So, kita nyo yung stock, tsaka ito yung ang ganda ng bounce, oh. Ganda ng bounce niya, no. Bouncy siya. Ito naman, okay din naman yung bounce, no. Syempre, iba pa rin pag stock, no. Iba pa rin pag stock. Yun nga lang, ang habol ng kapatid ko dito is yun nga, matry niya tong Max Speed na to. Kaya, ito yung i-install natin sa ngayon. So, ito, pwede pa to. Naglilik lang talaga, papalitan lang natin ng oil seal, no? So, saka na. So, dito, linisin muna natin yung may mga kalakalawang dyan. Ayan. So, lagyan muna natin siya ng Tapos, yun nga, lagyan natin siya ng konting grasa lang, no? Ako, nilagyan ko siya ng konting grasa. Tapos, yan, halos sabay na naming ipapasok, no? Pero may katigasan din to mga bro. Hindi nyo rin siya basta-basta may papasok. Kaya gagamit kayo ng panungkit. Susungkitin lang natin dito sa may sa may biyak, no? Sa may pinaka-clamp niya.
So, ang konting-konti lang naman, iangat nyo lang naman yan eh. Pag naangat nyo naman na yan, papasok na. Tsaka nyo na ipasok yung axle para siguradong magkatapat siya, no? So, ganun yung gagawin nyo. Ganun yung step, no? Pagkapasok, tsaka ipasok nyo yung itong axle nya, no? Yun. So, pag okay na, pag madali na siyang, pag tapat na siya, so, ayan, goods na yan, no? Pwede na tayong maghigpit. Ngayon, dito sa may bandang taas, mga bro, so, hindi ko na ipakita, no? Yan, no, hinihigpitan ko na lang. Baka kasi pagka masubukan yung kayo ang magbalik, may pagkakataon na, hindi siya nagtitread, no? Ayaw mag-tread talaga nung sa taas. Pero sa may bandang baba, yung dalawa, sa kaliwat kanan, sa may bandang baba na bolt na yan, is nagtitread agad. Ngayon, baka magtaka kayo, bakit ayaw mag-tread nung bandang taas? Ito yung tip na, ma-share ko sa inyo. Yun nga lang, hindi ko siya na-video dahil hindi pala napindot ng kapatid ko. Kaya, ayan, nahigpit na lang agad. Ang gagawin nyo lang is, kuha lang kayo ng martilyo, tas pukpukin nyo lang, no? Ipasok nyo lang siya kasi hindi siya pumapasok talaga ng kusa. So, kailangan nyo lang siyang pukpukin hanggang sa lumubog. Pagka lumubog siya, at medyo naramdaman yung matigas, yun, kakapit na yung thread niya. Ayan, so, para hindi kayo magkamali, no? So, ganun lang naman. Yun lang naman yung may dadagdag ko dito. Dito lang sa may bandang taas naman ng problema niyan pagka ayaw mag-thread, no? So, ang gagawin nyo, pupupukin nyo lang. Ako kasi, ginawa namin, sinapinan namin ng basahan kanina. So, sayang nga, hindi ko nga ipakita sa inyo eh. So, ayan, nag-lock na siya. Tapos, yun na, mano-mano na yung higpit natin. Hindi na kami gumamit ng impact wrench kasi nga, mas maigi na rin yung mano-mano para mas natatansya ko kasi wala pa kaming torque wrench, no? So, imbis na impact wrench, hindi ko na in-impact. Mano-mano na lang, mas okay pa. Mas kampante pa kami. So, yung adjustment na yan, pwede pang magbago yan yung sa may front shock natin. Kasi pwede mong itaas ibaba yan, depende sa preference mo. So, sabi ng kapatid ko, subukan lang namin yung ganitong kababa. Ngayon, kung sakaling malubak siya, tapos medyo bumubunggo yung may bumubunggo dyan sa may bandang niya, fender. Tsaka namin i-adjust ulit. So, depende na sa inyo yung adjustment, no? Ng, na yan, yung sa may inner tube niya. Yan. So, ito, susubukan lang muna namin yung ganitong suspension. Pero sa palagay ko, itong adjustment na to, medyo mababa to eh. Pero, ito kasi yung gusto ng kapatid ko, kaya, syempre, siya yung masusunod, no? Ayan. So, yan. Higpitan na lang natin siya. Yan. So, mano-mano tayo naghihigpit, mga bro, no? Mano-mano talaga siya. Para, makita nyo rin kung paano ba yung ginagawa natin dito. So, ayan. Gumamit na kami ng Y tool. Ayan. So, pag okay ng higpit, all goods na yan, no? So, yan. So, sabi ko nga, depende sa inyo kung gusto nyo pang babaan or itaas. So, sa amin, sa kapatid ko, yan yung gusto niya. Tapos, double check nyo to kung okay. So, goods. Pagkatapos nyan, pwede nating ibalik yung kanyang caliper at sensor. So, ito yung caliper. Ganito yung installation niya. Sa ilalim siya, no? Lagay natin yung kanyang T50 na bolt, no? Yan. So, T50 yan. Tapos, lagay din natin yung sa may sensor. Sa may sensor pala, mga bro, no? Ang gagawin nyo lang dyan kasi hindi siya plug and play. Hindi siya pasok. So, ang ginawa ko lang dyan, tinabas ko lang ng konti yung sa may, sa may lusutan nung shocks, no? Yung sa may butas, ang ginawa ko lang dyan, kinikil ko lang siya. So, hindi ko na pinakita dahil madali lang naman. Sobrang konti lang naman yung tatabasin nyo, no? Or, yon. So, gumamit lang ako ng kikil or pwede ring liha. Ganun. Pero mas maganda pag kikil, no? So, paluluwangin nyo lang ng konti para pumasok yung sensor. So, ganun lang siya kadali, no? So, yun. Huwag kayong mag-alala dahil papasok at papasok naman yan. Hindi lang talaga siya yung plug and play, no? So, ito, at least alam nyo na yung mga gagawin kung sakasakaling ma-encounter nyo na mag-install din ng ganito. Ayan. So, double check. Ayan. So, okay na. So, paluwagin natin yung sa may lusutan ng caliper. Ayan. Sa may brake pad, no?
para maipasok natin tong rotor disc. So, pag naipasok na, so itatapat na lang natin yung mga butas. So, mas maganda pag may kasama kayo, no? Gaya ko, kasama ko yung kapatid ko, kaya medyo meron akong kasama, no? Meron akong kaagapay dito sa pag-install. Kasi kung ako lang mag-isa, syempre, mahirapan din ako. Dahil hindi naman tayo mekaniko eh. Hindi naman tayo expert sa mga ganito. Kung tutuusin, DIY lang din naman ako. So, yung mga nakikita, yung mga videos na ginagawa ko, ano na lang yun, no? Syempre, sariling sikap na lang din, no? Tsaka, syempre, nanonood din tayo ng ibang mga videos, kumukuha rin tayo ng ibang idea. So, hindi natin inaangkin yung buong kaalaman na to dahil natututo lang din tayo sa iba. Ayan. So, lock na natin. Tapos, tamang-tamang higpit. Ayan. So, wag naman yung sobrang wag niyo namang sobrang brasuhin, no. Yung saktong higpit lang, hindi naman nakakalas yan pagka Hindi naman nakakalas yan. Basta tama lang kasi para hindi naman siya masyadong katagalan baka malustred. Naranasan ko na kasi yung dati. Sobrang higpit, nalustred sa mismong biyahe. Grabe experience yun. Pero hindi sa motor na to sa DL150 dati. Yung nakikita nyo sa video natin. So ito, testing na natin yung kanyang, ayun yung suspension niya Ayan so maganda yung niya, bounce So kung mukha lang siyang matigas sa video. Pero napakalambot niyan mga bro. Saktuhan siya. Hindi naman siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Ayan, so naibalik na natin yung front fender niya. So ayan kita nyo. Ayan. So ang gusto lang naman ng kapatid ko talaga dyan is yung ma-install yan. Tsaka mawala yung mga tagas-tagas kasi gagamitin niya agad kasi hindi siya makapagtagal dito sa bahay. Kaya ayun. Gusto niya ng madalian, no? At least reserva niya yung isa. Kung sakasakaling pumalya to at magka-problema, meron na siyang reserva. So, check natin yung sa may speedometer niya. Ayun. So, goods. Okay yung sensor. Tama yung pagkalagay natin dahil lilinis na rin natin siya. So, yun lang mga bro. Sharing lang to, no? Maraming salamat sa inyo sa panonood. And Happy New Year sa inyong lahat.